Okay, magandang maulan na umaga sa inyo, maulang araw. Medyo malamig-lamig na, pero sa politika, sa balita, mainit pa rin ang kasuhan. No, nabalitaan natin nagsampa ni si Senador, dating Senador Antonio Trillanes versus sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo et al. Ang iba pa, marami pa rin mga kaso, mga engineer, sa mga may kinalaman sa project na allegedly pinasukan ni Senator Bongo at pagkakuntsabahan allegedly kay dati Pangulong Rodrigo Duterte. Parang lumalabas ginamit ng dating mayor noon ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte yung kanyang pwesto. Ngayon meron pang kasasangkutang kaso at isasampang kaso si dating Senador Trillanes at hindi pa siya tapos yung sa frigate deal. Natanda nyo yung Navy na ship na Pandigma ay pinasukan din daw. Ayon kay Senador Trillanes, dating Senador Trillanes, ayon sa kanya, nakialam din doon daw yung dati PA pa dati o personal assistant pa si Senator Bongo na ngayon. Kaya dating Pangulong Duterte, sabi nakialam daw yung mag-amo at isasampa na rin itong kasong to. Nagpa-interview na rin si dating Senador Antonio Trillanes tungkol dyan. Ngayon, meron pang iba pang kaso. Ano pa ba? Siyempre, Parmali. Tandaan nyo yun. Yung isang kumpanya ng in-check na walang masyadong pondo na pumasok sa milyon-milyon. O hindi ko alam, umabot ng bilyon to doon sa mga hospital or medicine equipment, hospital equipment, mga ganon. At maaaring ungkatin din nila sa pag-ibig scandal. Kung natatandaan nyo yun, yung mga pag-ibig fund na nagasto sa ibang ayon sa report, nagasto sa ibang proyekto, hindi malaman kung saan nagastos. Yun, marami pang kasangkutan yan. Nagbunyag si Senator Dick Gordon doon sa Parmali at maaaring ungkatin din niya sa ng grupo ni dating Senador Antonio Trillanes. Si dating Pangulong Duterte ay akala niya ay ligtas siya dyan sa ICC, matatagalan, maaari. Pero dito pa lang, ang dami niyang kasong kasasangkutan. Ang daming kaso ang pwedeng ikaso sa kanya, saka sa kanyang pamilya. Maraming investigasyon ang mangyayari kung mga oposisyon ang may lalagay sa Senado. Oppositional candidate, yung totoong oposisyon ayon kay dating Senador Trillanes. Ngayon, ito kasi ang mahirap din sa politika sa atin. Ang ibang politiko kasi, ibis na magsilbi, ay magkakaso rin naman sa huli, di magsilbi lang ka ng maayos. Kung makakasuhan kayo, kung wala naman talaga kayong ginagawang masama, makaligtas naman kayo sa kaso. Ngayon, itong tatakbo si dating Pangulong Duterte, Basti Duterte, yung dalawang anak niya, saka si Pulong. Ako personally, hindi ako naniniwala na magsisilbi yan diyan sa Senado. Ako, to be honest, in due respect to the Dutertes, pero palay ko kailangan lang posisyon sa Senado para takasan o maging pananggalang doon sa kasong kakaharap nila. Kasi maraming kaso itong haharapin itong mga to, sa totoo lang. May ICC pa. Dito pa nga sa Pilipinas, ang dami na Parmali, scandal, pag-ibig scandal fund. Di ba? Ito nga, yung frigate deal. Ano pa, marami pa. Extrajudicial killings. Ano pa ba? Itong sinampa ni dating Senadora Antonio Trillanes na graft cases, saka yung plunder, yun ang mabigat yan, plunder, special law. Saka yung pag-rest back ni dating Senadora Attorney Laila de Lima, isa pa yan, ang pinakihintay ng iba. Dahil sa paniniwala niya, merong pananagutan o may kinalaman ng dating Pangulong Duterte o itong ulo sa pagkakaso sa kanya ng illegal drugs cases na walang basihan. At napatunayan niya sa korte na basura na lahat ng kaso niyang yan.
malaya na si Atty. Laila de Lima tungkol dyan. So, tag-ulan na pero mainit na nangyayari sa politika natin ngayon dito sa Pilipinas. Maghintay-hintay pa tayo sa mga mangyayari, kaabang-abang to. Palala ng palala ang kakaraping kaso ni dating Pangulong Duterte sa kanyang mga kagrupo. At ICC pa, hindi natin alam kung abuti pa na si dating Pangulong Duterte sa katandaan niya, yung ibang kasangkot dyan, yun ang delegado. So hanggang dito lang po muna yung vlog at maraming salamat.